po kasi sir, kasi po nakilala po namin kayo bilang isa po dun sa mga pinakamasibag magtanong doon po sa ABS-CBN franchise hearing. Ngayon po nagkaroon po ng bali-balita kamakailan na baka daw ma-reopen yung franchise issue ng ABS-CBN at baka daw sakali na mabigyan uli ng prangkisa yung network. Ano na po ba sir, may katotohanan po ba yung gano'n o haka-haka lang po? Meron namang karapatan kasi sila TP sa tingin ko na mag-apply uli siguro ng prangkisa. Pero alam mo naman yung patakaran, kung halimbawa mag-a-apply ka, yung mga tao sa likod nito sila-sila pa rin. Yung pasilidad, ganun din. Pagkatapos wala ka namang kinakitaan na reforma doon sa kanilang naging gawi nung sila may hawak pa na prangkisa. Paano mo ngayon susuriin? Alin ngayon ang pagbabatayan mo na mga bagay-bagay para tingnan mong mabuti kung talagang sila ay karapat-dapat pa? Siguro, nagkakaroon siguro ng ganong klaseng pananaw, TP, kung makikita mo na ibang-iba na siguro yung nasa likod ng ABS-CBN. Baka pati yung kanilang pamamahala dyan, yung kanilang management, mga tao nagpapagalaw ng kanilang opisina, at pati siguro yung mga tao sa likod ng kanilang kumpanya, lalong-lalo na yung ginagamit nila sa mga TV na nakikita natin. Baka sakaling magkaroon siguro ng palagay mo panibagong pagtingin. We can probably take a second look on whether or not they are still in a position to be granted such a privilege. A follow-up question lang po, sir. Kumari po, let's assume na lang na bago na yung kanilang management, bago na yung patakaran. Sige, kumari by some miracle na gawa nila yun. Kaya lang sir, di ba pareho pa rin yung land title nila? Paano ba yung mangyayari doon, sir? Di po ba isa kayo sa nag-raise ng issue ng land title? Oo. Tapos ang balita nga po, di ba magkakahiring dapat doon sa land title na yun. Ano na po ba nangyari doon, sir? Ayun nga, kapag sila mag-a-apply, hindi naman na maiaalis na mabungkal uli yun. At kinakailangan direkta nilang masagot yun sapagkat kung yung kanilang headquarters naman ay walang matibay na katibayan na silang may-ari nun, paano ngayon di alanganin na naman yung kanilang pag-apply ng prangkisa. Hanggang sa ngayon kasi, actually kausap namin kahapon si Speaker Lord, hindi lamang dito sa sinasabi mong SALN kasi ang kanyang sa desisyon niya kung ito ay panahon, ang Disyembre ay panahon ng pagsasaya ng mga celebration, kung pupwede sana kanya lahat ng itong binabalak nating mga hearing katulad ng SALN, katulad ng impeachment ni Justice Leonen at saka itong mga natitira pang mga issue against ABS-CBN, nakiusap siya na kung pupwede ay palampasin na muna natin ng Disyembre at umpisahan na natin sa susunod na buwan. Ito naman ay ang personal niyang pakiusap sa amin. Alright. Fair enough lang naman po, sir. I mean, sige na, pandemya naman makapagpahinga muna ng mga tao, lalo na grabe yung awayan ng speakership nung 1 or 2 months ago. So sige na nga, break na. Pero ito po, sir, ang question ko po, yung sa issue po sa ABS-CBN, di po ba nga may problema pa yung land title, ganyan. Pero kung sakali po mag-reopen yung kung meron pong mag-sponsor uli ng prangkisa ng ABS-CBN, di po ba mahabang proseso? Back to square one po yan, di po ba? Back to zero ang mangyayari. So isang taon o ilang buwan pa po yan bago mapasa. Tama po ba yun, sir? Tama yung TP. Unang-una, hindi lang rirepasuhin yung sino ba ito? Is this a different animal o baka naman the same dog of a different color? At pagkatapos titingnan na mismo provision per provision nung prangkisa ngayon. Sapagkat nagbago na nga, titingnan natin kung talagang yung nangyaring mga problema hindi na mauulit. Kaya siguro pati yung provision ng kanilang prangkisa magmula sa section 1 hanggang sa kahuli-hulihan ay talagang bubusisiing mabuti para hindi maulit yung naging pagkakamali. Katulad nung
pagbabayad ng buwis. Siguro titingnan natin na hindi na po pwede yung mga transfer pricing na yan, hindi na pwede yung mga PTRs na yan. Sa mga dadaan sila sa butas ng karayom TP sapagkat hindi naging maganda yung kanilang kasaysayan sa napakatagal na panahon. Alright. Sir, ito po last question ko po muna bago po itanong ni Admar yung mga questions niya. Aware po ako na nung congressional hearing po sa ABS franchise, ang paborito po mag-raise nung use of fractuary na agreement na issue, itong si Governor Boying Remulla. Di po ba dati kasi may setup between ABS-CBN at saka Amcara Broadcasting na parang doon sa setup nila, halos i-take over na ng ABS-CBN yung Amcara. Pareho pa nga daw sila ng transmitter. Ang ngayon po, nung hindi po nabigyan ng prangkisa ang ABS-CBN, nag-enter po sila into a block timer agreement with Channel 11 ba yun? Yung kaila Joel Villanueva, kaila Senator Villanueva. Sa palagay, ano po ba yung stance nyo rin, sir? Mukha pa po ba rin, mukha bang lehitimo yun na yung A to Z? Mukha po bang lehitimo yun na set up or parang use of fractuary rin kamukha po ng ABS-CBN Amcara deal? Meron ngang initiative TP na tingnan din namin yon at sa naunang pakikipag-usap ko kay Speaker Lord, mukha namang okay sa kanya kasi ang sabi namin maski na motu proprio ay pwede naman nating tingnan kung regular yung block timing sapagkat kung makikita mo, bakit naman yung bulk ng kanilang programming ay halos 90% ay ABS-CBN. Baka ako maulit yung nangyari sa Amcara na kung saan ay hindi naman talaga block time, kundi use of fractory ang nangyari. At yung use of frac kasi TP, maski basahin mo yung prangkisa ng Zoe Broadcasting Network, bawal din yung use of frac. So maganda naman na payag naman siya. Basta't ang usapan lang, kung po pwede, palipasin muna natin ng Disyembre. Tingnan natin lahat ng mga bagay na yan, bandang Enero na para sa ganun ay magkaroon nga ng konting break sapagkat ito naman kanya pa sa panahon ng pagsasaya ang buong Disyembre. Yun lang naman ang pakiusap. Pero lahat yan ay nakatuon din ang atensyon namin dahil alam mo naman baka sumakay ka lamang diyan nang hindi mo naman hindi naman talaga regular ang pagkakasakay mo sapagkat nakikita na rin initially bakit ang mas marami ay sa panig ng ABS-CBN at saka bakit naman nawala yung bakit nagkaroon uli ng A to Z na yun naman ay wala naman sa prangkisa. Ito mga ito ay titingnan din at maaari ring makita yung provision ng tax sapagkat nakita namin na nung magkaroon ng revision, nung ma-revise yung dating prangkisa, biglang nawala yung tax provision. Baka naman ito ay nakalimutan lang o baka dahil lamang sa proseso ng appropriation para hindi na dumaan, mas mabuti na kasi yung nakalagay doon para wag magkalimutan. Pwede namang mawala yun kung natatandaan nila naman ang tungkulin talaga ng pagbabayad, given naman yung TP. Kaya lang, baka may pagkamali sapagkat hindi nakasulat doon eh. Sana ay walang magkamali. Kaya lahat ng ilalagay natin sa tama. Kaya makakabuti talaga yung magkaroon lang ng pagdinig. Kung talagang regular, bakit naman hindi natin pabayaan? Kaya lang baka makita na naman natin yung masakit na experience ng Amcara na kung saan ay nagtago sila sa prangkisa ng iba.